Eto, sabi sa inyo eh, mga ka-GP Natics, Nicholas Kaufman, suko na ba? Oh, tila umaamin na ito si Nicholas Kaufman, mga kababayan, na wala na talagang pag-asa itong si Digong na makauwi ng Pilipinas. Bakit kanyo, mga kababayan, talagang ang ginagawa nito mukhang nanggagatas na lang sa pamilya Duterte. Bakit kamo, mga kababayan, bakit niya po nasabi ito? Ito, meron pong, tawag dito, meron pong interview kay Nicholas Kaufman na siya po ay umamin na ang counsel, prosecutor, mga kababayan, ay si Pangulong Bongbong Marcos daw di umano. At kung hindi daw mapapakiusapan ng Pangulo, mga kababayan, kung hindi daw mapapauwi ng Pangulo ang dating presidente, ay wala na daw pag-asa. Ito ba ay admittance of, ano na mga kababayan? Admittance of talo? Oh, eto, pakinggan nyo. May humihiyaw na naman Ay. Sorry, hold on a second. Just... Teka lang po Oh, ito. Okay na? Yeah. Just not my paunch. Anyway, let's go. Good morning. Good morning. Yeah. Salamat, Ma'am Sandra. Former Duterte is in good spirits, as usual. He's always happy to see his defense team. We're working on his case. So, Attorney Command, the ICC is in trouble after the US placed sanction on the prosecutor Karimhan. This also faces serious personal allegation. His email and bank account are reported black. So, our question is, number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if the chief prosecutor can do his job, who will handle the case? Number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the US sanctions, these were... Okay, mga kababayan, sabi niyang ganon. May nagtatanong sa kanya, ano nang mangyayari, palagay ninyo, dito sa kaso ni Digong Duterte, mga kababayan. Ang sagot ni Kaufman, I think the problem is the prosecutor is in the Philippines, sitting in the palace. Mga kababayan, kung sasabihin po natin na gano'n, kung iintindihin natin, paano ba nyo intindihin yon? Diba? Ang pagsasabi ng gano'n ni Kaufman, mga kababayan, ay parang sinabi niya na wala na tayong magagawa. Dahil ang kalaban natin ay mismong prosecutor, ay mismong nakaupo doon sa palasyo ng Pilipinas. So siya mismo ang, kumbaga mayroong paraan. Siya lang ang makakagawa o siya lang ang pwedeng magpauwi kay Digong Duterte. Totoo naman. Pero ang tanong ba, gagawin ba ng Pangulo yon? Diba? Mga kababayan, sabi nga ni, sino ba yung nagsalita nung na sabi niya, na babalik ta rin daw, di ba? Sabi nila, sabi ng mga kampo ng mga Duterte, bago nagkaroon ng reconciliation, ay dapat pauwiin daw muna itong si Digong Duterte ni PBBM. Sabi naman, di ba, ni Attorney Claire Castro, hindi gagawin ng Pangulo na ipahamak niya yung sarili at gagawa siya ng isang hakbang na labag sa batas. Di ba? Sabi ni Roberto Abinir, bobo yang Kaufman, puro lang yabang kupal, klase na abogado. Pagdating sa dulo yan, mga kababayan, pag wala na po yan makuha na pechi-pechi, sigurado iiwanan din po niya yung kaso na yan. Bakit kanyo? Meron po isang kaso, itong si Kaufman dati na hinahawakan, isa rin pong suspect, 'di ba? Ng sa ICC
iniwanan po niya sa dulo. Oh, kita nyo, biruin mo, napakahina nung kanyang mga depensa. Ang kanyang depensa para manalo si Digong Duterte, kailangan maalis yung mabawasan yung mga witness. By doing so, by doing ang magiging tawag dito, ang magiging basihan daw po nila kailangan merong passport, merong national ID. 'Di ba? Tapos gusto nila paalisin mga kababayan yung dalawang judge. Oh, para hindi daw kaparehas nung result ng ginawa dati nung nag-question din or nag-challenge ang Philippines dito po sa jurisdiction kay Digong Duterte. Biruin mo, inuulit-ulit niya lang tapos yung ginawa niya doon, nung nag-challenge sila para alisin po yung dalawang judge, iba yung ginawa nito. Di parang sabi ko naman na bilang isang abogado, kala ko pa magaling ka. Bakit iba yung ginamit mo para malusutan at mapatanggal yung dalawang abogado? Hindi mo ba alam yun? Oh. At yung sinasabi niya rito na ito daw yung meron daw sinasabi o sinabi nitong si President Donald Trump, nakakampihan at kanya pong ipagtatanggol yung mga allies, mga kababayan, maling-mali sila doon. Hindi yun applicable kay Digong Duterte. Kasi kung ito ay applicable kay Digong Duterte, mga ka-GP Natics, ay sigurado, nakalaya na yan. Diba? Hindi po ang sinasabi dyan ni President Donald Trump na kanya pong pipigilan ng ICC kung yung mga allies ng US, yes, ally tayo ng US, mga kababayan, pero tayo kasi ay nagpasakop. Tayo po ay nagkaroon naging member po tayo ng Rome Statute. Hindi kagaya ng China, hindi kagaya ng Israel, 'di ba? Yun yung mga ipagtatanggol ni Donald Trump na kapag halimbawa sila po ay hinuli, sila po ay kinasuhan ng International Criminal Court, ay kanila pong haharangan dahil hindi po naging member, mga kababayan, ng ICC ang Israel. Ganon din po ang, ano tong isa? China. Oh. Wala. Mahinang klaseng nila lang to. Because I don't think it has anything to do with the Philippines situation. As you may be aware, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into what the so-called Palestine situation. And he has said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes, that is Israel, President, Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions. Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person. No, what I'm trying to say, Odelenon, is that Philippines is an ally of the US, di ba? Pero mga kababayan, ito kasi, ang nangyari dyan, tayo po ay naging member. Di ba? Tayo ay naging member, hindi kagaya ng China, na never ever, ang Israel ganun din. So kung halimbawa merong isang tao na sasabihin ng mga may nabiktima tong China, yung presidente nila, sabihin natin, o sino ba yung ano nila? Kalimutan ko na pangalan. Tapos yun sa Israel, halimbawa kinasuhan sila ng mga mamamayan nila. Itong mga ito ay mga tyrant leaders, sabihin natin kunwari, na ganon. Tapos, mga kababayan, ito namang si ICC, o sige, tutulungan namin kayo. Kasuhan natin itong mga taong to kasi may ginawa silang against humanity. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, dahil hindi naman naging member yan, yung China at yung Israel, so pwedeng mag-interrupt. Pwede pong umarang ang US government dyan. Hindi kagaya nitong sa Pilipinas. Kasi kung totoo yung sinasabi nila, di ba Sir Smokey, oy, first time here ha? Sir Smokey ha?
kung totoo yung sinasabi nito ni Kaufman, hindi nyo ba naiisip mga DDS na dapat kung talagang tutulungan ni Donald Trump itong si Digong at kaibigan niya talaga, sabi nga ni Harry Roque, ito daw ay best friend. Best friend daw to, mga kababayan, ni Digong Duterte si Donald Trump. Bakit ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin siya magawa? Ilang buwan na, simula nung nahuli si Digong. Diba March 11 yon mga kababayan? Ano na ngayon, oh? May 25. Oh. So therefore, madaling sabihin, nabudol lang itong mga ito. Ano mga pinagsasabi niyo? Di ba? At wala kayong ibang magagawa. Sabi nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, weak leader. Tapos ngayon sasabihin ni Kaufman, mga kababayan, na yung prosecutor daw, paano sila mananalo, yung mismong prosecutor, nandun daw sitting in the palace. Weak leader pero a prosecutor sitting in the palace. Bopos dito. That's the chief prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course. And then whatever happens to Chief Prosecutor Khan will happen. But the person who is handling the case at the moment is the Deputy Prosecutor. Wala naman kayo pakialam doon kay Prosecutor Khan eh. Di ba may sariling may sariling kaso yan. Alam mo Kaufman, wag mong pakialaman yung mga bagay na hindi mo naman wala naman sa jurisdiction mo. Hindi naman ikaw yung abogado nun eh. 'Di ba? United Nation ang may hawak ng kaso ni Karim Khan. Kung siya naman ay napalitan ay mas mukhang talagang palaban yung pumalit. Mukha pa lang pwede nang pampuk sa mga mukha niyo. 'Di ba? Mga kababayan, baka nga mas matapang pa kay Karim Khan yun eh. Pinagsasabi niyo diyan. Sabi ni Charlie Whiskey, ignorance of the law excuses no one kahit pabudol ka pa. Sino ba budol dito, Charlie Whiskey? Diba? Matagal na rin nahirapan ng taong bayan sa inyo, ex-Soljan Guevara, pares lang kayo ni Ombudsman Martires. Oy, salamat Sir Smokey. Nanonood daw siya kahit nagpalit pa ako ng name dati. Oy, thank you. Prosecutor, that's Mame Niang. And he has overall control of the case, and he's the person who's now signing off on documents in President Duterte's case. However, on an operational basis and on a day-to-day basis, the person interacting with the defense is an experienced American prosecutor. I'm not going to mention his name, but he's a professional prosecutor. We just hope that the deputy prosecutor himself will take the time to learn the case and also interact with the defense, because just as I am accustomed to interacting with the former chief prosecutor, I expect that the deputy prosecutor who has now assumed malayo na yung binabanggit niya dito sa totoo lang. 'Di ba? Ang hirap ng sundan nito ni Kaufman, kaya nagpo-focus lang ako dun sa mga unang statement niya eh. Na sinasabi niya ganun, mga kababayan. Ano ba ang pagkakaunawa nyo talaga doon? Doon sa sinasabi niya kanina na ang prosecutor daw po talaga, ang totoong prosecutor ay nandito sa Pilipinas sitting in the palace. Sa madaling sabi, mga ka-JP Natics doon, hindi na siguro natin kailangan ipaliwanag ng gusto. No, mahihirapan po sila, mga kababayan. Kumbaga, walang panalo itong mga kampo nila Digong Duterte. Bakit, kung walang panalo, bakit nandiyan ka pa, Nicholas Kaufman? Kung ako sa'yo, mag-inhibit ka na. Sabi mo, I quit. Para hindi ka na mapahiya. Di ba? Sabi ni si Marikit, sa mga arguments niya, napakababaw, naghahanap ng damay pag di niya na ipanalo si Digong. Tama. Diba? Sobrang ang bababaw ng kanyang argumento dito. Ignorance of the law are inutil, especially DD shit.
Hindi, totoo, sobrang babaw talaga ng argumento niya dito, mga kababayan. Ang ginagawa niya dito ay hinahanapan niya ng butas para hindi para hindi para ma-dismiss ang kaso ni Digong. Alam niyo ang ginagawa niya dito para mapababa ang sentensya ni Digong Duterte. Bakit mo nasabi, JP? Balikan natin yung mga witnesses. 'Di ba? Maraming witnesses ang talagang gusto na humarap, 'di ba? Para itong si Digong ay madiin. Ang ginagawa ni Kaufman to eliminate those witnesses para mapababa ito, 'di ba? Ginamitan niya ng taktika ng pagbabawas. Ano 'yon? Sabi niya ganon, itong mga witness na to, ilimit natin doon sa mga taong may passport at merong national ID. Biruin nyo yung taktika na yan, mga kababayan. That is BS. Napaka-BS. At hindi lang BS, mga ka-GPnatics. Bakit kanyo? Ano to? Usapin ba to ng kailangan kapag pinatay ka, halimbawa, kayo po ay biktima, kailangan, hoy, hindi ka biktima kung wala kang ID, ganon? Diba wala ibig sabihin kapag ikaw naging biktima ka, wala kang karapatan dahil wala kang ID? Oh. Tapos pangalawa yung ginawa nila, yung babalikan ulit natin, yung pag gusto nila na mag-inhibit yung dalawang judge, mga kababayan dyan, yan din ay nangangahulugan na itong mga to walang tiwala sa kanilang hawak na dokumento para mailigtas si Digong. Ang gusto lang nilang mangyari, mapahina yung kaso para halimbawa, mga kababayan, makonvict man si Digong dyan, hindi ganun kataas. Hindi ganun kahaba ang sentensya. Oh. Sabi ni Sir Carlos Maglasang, sa palagay nyo may member state ng ICC na ampun kay Duterte, sakit ng ulo lang nila. Wala. Diba? Oh. Dito nga mga ka-GPnatics kahit makinig kayo ng balita ng ibang bansa, wala naman kumakampi kay Digong Duterte. Sino ba naman ang tao, mga kababayan? Mga Pilipino lang na tanga talaga ang naniniwala pa kay Digong Duterte. Kita nyo si Robin Padilla? 'Di ba? Yung ano ba yung tawag doon, mga kababayan? Yung binibit-bit niya na mukha ni Digong Duterte, standee. Oh. Tapos sila Harry Roque, mga Pilipino na nagpupunta diyan sa Duterte Park daw, tapos dyan sa Duterte Forest. Puro ano lang yan, puro mga Pilipinong mga engot. Wala nga nagpapakita ng simpatsya dyan kay Digong Duterte. Oh, sabi nga nung iba na nakausap, yung asawa ni Tita kay Clea, nagtataka daw siya. Bakit itong mga Pilipino na mga engot na to, pinagtatanggol yung iisang tao na pumatay ng napakarami. 'Di ba? Na naging dahilan ng pagkawala ng mga pamilya ng mga Pilipino. Hindi na daw si Kaufman daw, hindi na Kaufman, hayop man. Diba? Diyos mio, Marimar. Oh, sabi ni Tara Bruce, marami daw ka-GP. Ang alin? Marami ang tanga. Marami ang engot. Diba? Marami ang uto-uto mga Pilipino. Yun lang yun. Mayumi Robles. Hindi nga, totoo, Miss Naomi, Miss Leticia Fernando, no? Ma'am, ang sinasabi kasi niya dito, ang prosecutor daw, ito sasabihin ko na, dudugtungan ko na. Ang sinasabi niya kasi na yung mismong prosecutor ay nandoon sa Pilipinas sitting in the palace. Parang sinabi niya, mga kababayan, na mismong itong si PBBM ang nag-uutos, mga kababayan, doon sa ICC. 'Di ba? Mismong ito ang kasabwat ng ICC para kasuhan ng ICC itong si Digong Duterte. Teka lang, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ang usapin kasi dito, kailan ba nagkaroon ng kaso si Digong sa ICC? Sino ba, mga kababayan, ang nagkaso sa kanya? Di ba, ito ay si Trillanes? Di ba, 2018? At 2018, wala naman sa pwesto
si Pangulong Bongbong Marcos. So bakit niyo sasabihin na ang may kasalanan, na ang may kagagawan at may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dyan? Ang totoong may kasalanan, ang totoong gumawa ng gulo na yan, si Digong mismo. Diba kung hindi pa naman niya in-implement yung yung peking drug war na yan, diba? Hindi siya makakasuhan. Or sabihin natin, okay lang may drug war na yan, walang problema kung ito ay na-implement ng tama. Nasobrahan yung mga tauhan niya, yung mga kapulisan dahil nga dun sa reward system. Bakit si Pangulo ang inyong idadamay? Walang kinalaman yun. Diba? Siguro, ang ginawa ng Pangulo ay yung ibinigay si Digong sa ICC. Pero, yan naman, mga kababayan, dahil meron nga tayong batas na nagsasabi, diba? Yung Article 9851 ata yun, kung di ako nagkakamali, pwede naman yung talagang isurrender.